Ayan at napakasarap na naman ang ating recipe for today. Perfect ito kahit anong okasyon at kung nagustuhan mo yung ating recipe ng hardinera, siguradong magugustuhan mo rin to. Kaya kung interesado ka, tara, simulan na natin. Magandang araw. Para sa ating napakasarap at pangmalakasang recipe ay kakailanganin natin ng carrots. Maliliit nga lang itong aking carrots kaya 3 piraso itong aking gagamitin. Ito po ay gagamitan ko ng food processor mamaya or pwede rin naman natin na hiwain ng ganito kaninipis. Gagamit rin tayo rito ng bell pepper. Maliit lang po itong aking gamit. Hiniwa ko lang rin to ng maliliit na piraso. At same din ang gagawin nating pagkakahiwa para sa ating onion. Pwede rin po tayo rito gumamit ng fresh na garlic. Mga 3 cloves po ng garlic ay pwedeng-pwede. Maninipis lang rin po ang gagawin nating pagkakahiwa. At ito pong ating mga hotdogs, maliliit na piraso rin. Medyo mura nga ang chicken ngayon, kaya chicken ang aking gagamitin. Pero pwedeng-pwede naman po kayong gumamit ng karne ng baboy or karne ng baka. Kailangan po natin dito ay giniling, kaya i-food processor po natin to para mas pino at pwedeng-pwede rin naman kayong bumili syempre ng mga ready ng giling sa palengke. Hindi pa nga nasaktong 1 kilo itong aking karne. Nagamit ko kasi yung 200 grams nung nakaraan. Kaya bali ito po ay 800 grams lang. At pagkatapos nga natin magiling yan ay isunod na natin itong ating carrot. At kapag prepare na nga silang lahat ay pagsasama-samahin lang natin sa isang bowl. Itong ating hotdog, sibuyas, bell pepper. Maglalagay rin tayo ng sweet pickle relish. Maglalagay rin tayo ng keso. Talaga namang napakalinamnam nitong ating recipe. Lagyan rin natin ng pasas at itong ating carrots. At dahil nga po maliit yung aking bowl, kaya itatransfer natin yan sa mas malaki para mas maginhawa po itong haluin. Naglagay na ako ng 1.5 tasa ng breadcrumbs. Timplahan natin ngayon ng salt, pepper, garlic powder po ang aking ginamit dahil hindi ako naglagay ng fresh na garlic, seasoning granules or kung anumang pampalasa ang gusto nyo, at 4 na itlog. Nilagay ko po muna sa bowl bago ko ilagay dito sa ating mixture para po masigurado na walang bugok or kung may bugok man hindi po agad mahahalo dito. Kulang nga yung itlog na aking nilagay kaya nagdagdag pa ako ng 1 piraso. Bali 5 itlog yung aking nilagay at kung ito po ay dry pa rin, pwede po kayong mag-add pa ng itlog or pwede po kayong magdagdag ng mga 3 tablespoon ng milk or tubig. Nilagyan ko nga rin pala to ng 1 tablespoon ng sugar. Pwede po kayong magpirito muna ng konti para ma-check nyo kung saktong-sakto na ba talaga yung timpla bago natin to balutin. Bali 1 cup nga yung aking gamit na panukat. Kailangan po talaga ay sukatin natin para pantay-pantay itong ating embutido. Kapag wala po kayong dahon ng saging at foil ang inyong gagamitin, ay ibabrush nyo po muna ito ng oil para po hindi manikit itong ating embutido. Pero kung may dahon naman po ng saging kagaya nito, ay hindi na natin kailangang mag-brush ng oil kasi hindi po yan maninikit. At sa pagbibilot naman po, kailangan po talaga ay siksikin nating mabuti para po talagang magandang-maganda yung kalabasan nitong ating embutido. Ang dami nga ring version ng embutido, pero itong version ko, kapag tinry mo to at sinunod mo yung step-by-step procedure na ginawa ko, ay nako, siguradong hindi ka papalpak at uulit-ulitin mo to. So nakagawa nga ako rito ng 7 piraso gamit po ang panukat. 1 cup po yung aking ginamit na panukat at ito po ay i-steam lang natin ng 1 oras. So medium heat lang po yung ating gagamitin sa pagluluto at ito po papalamigin po muna natin bago natin alisin dito sa wrapper. At tingnan nyo pong mabuti kung gaano kaganda itong ating embutido na nagawa. Kita nyo naman po, mainit-init pa po yan pero talagang siksik na siksik at talaga namang hindi nagkalasog-lasog. Kaya kung nagustuhan mo itong ating recipe, paki-like and share na po itong ating video. Paki-follow na rin po ako. At ilagay mo na rin sa comment section kung saang lugar ka nanonood ngayon para alam natin kung saan nakakarating itong ating mga recipes. Maraming salamat po sa panunood at ang mga ingredients na ginamit natin para dito sa recipe na to ay nasa dulo po nitong video.